Mike at pag-usapan natin today ang kaso ni Chris Watts, ang lalaking sinasabing minasakar ang pamilya dahil sa kabit niya. Si Christopher Lee Watts ay pinanganak noong May 16, 1985 sa North Carolina at ang kanyang asawa naman na si Shannon Watts ay noong January 10, 1984. Ang mag-asawa ay nagkakilala noong 2010 at nagpakasal noong November 3, 2012. Pagkalipas nga lang ng ilang taong pagsasama ay biniyayaan ng dalawang anak na babae ang mag-asawa. Ito ay sina Bella Watts na pinanganak noong December 17, 2013 at si Celeste noong July 17, 2005. Kung titignan sa mga dating post ni Shannon sa Instagram, ay proud na proud nitong pinagmamalaki na napakabuting ama ng kanyang asawang si Chris. Sa paningin ni Shannon, ay napaka-perpekto na ni Chris at napakabuti daw nitong ama. Sa isang video pa nga ay sinorpresa ni Shannon si Chris na siya ay buntis sa pangatlo nilang anak. Ngunit sino nga ba mag-aakala na ang dinadala ni Shannon ay siya ring idadamay ni Chris sa karumal-dumal na krimen? Noong August 13, 2018, bandang 1:48 AM, si Shannon ay inihatid ng kaibigan nitong si Nicole Atkinson pauwi ng bahay mula sa isang business trip. Bandang hapon ay hindi na sumasagot sa mga tawag ni Nicole ang kaibigan si Shannon. Noong mga araw kasing iyon, ay appointment din ng babae sa kanyang OB. Dahil sa pag-aalala ay nagpunta si Nicole sa bahay ng pamilya Watts. Pagdating ng bahay, walang sumasagot sa mga pag-atok ng babae. Kaya't minabuti na tawagan ni Nicole ang mga pulis at si Chris na nasa trabaho pa. Si Chris ay nagtatrabaho sa isang petroleum company. Nang makauwi ay nakipag-usap ang lalaki sa mga pulis kung paano mahanap ang kanyang asawa at mga anak. Binigyan din ito ng permiso mga opiser na pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok nga ng bahay ay hindi natagpuan ng mga ito mag-iina. Ang tangi lamang nandoon ay ang pitaka, susi ng sasakyan at cellphone ni Shannon. Kinabukasan ay sumali ng FBI upang mag-imbestiga. Masusing nag-imbestiga ang mga ito na matukoy agad kung ano nga nangyari sa mag-iina. Nagpa-unlock din ng interview si Chris sa isang TV station tungkol sa kanya nawawalang pamilya. Sa interviewang iyon ay maraming nakapansin na tila parang wala lang nangyari sa lalaki. Napaka-cold daw ng pakikitungo nito at walang makikitang bakas ng pag-aalala. Dahil sa kahina-hinalang kilos, noong August 15, 2018, si Chris ay sumailalim sa isang lie detector test at ito ay bumagsak sa nasabing pagsusuri. At pagkatapos pa ng 6 na oras na interview mula sa FBI, kalaunan ay inamin din ni Chris ang krimeng ginawa. Tumawag pa ito sa kanyang ama bago mag-confess. Saad ni Chris, ang mga bata daw ay pinatay ni Shannon bunga ng galit dahil gusto na raw makipaghiwalay ng lalaki. Matapos ang ginawa ni Shannon, ay sinakal ito ni Chris hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng insidente ay dinala ni Chris ang 3 bangkay sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang 2 batang babae ay inihulog nito sa oil tanker at si Shannon naman ay inilibing malapit sa nasabing lugar. Ang nasabing confession ni Chris ay taliwas naman sa interview na ginawa sa isang jailhouse. Sinabi ni Chris na matapos patayin si Shannon ay isinakay niya ito ng kotse. Sa backseat naman ay nandun pa at buhay ang 2 bata. Ang mga inosenteng bata ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagtatanong pa nga ang 2 bata kung anong ginagawa ni Chris sa kanilang ina. Base sa interview, inunang patay ni Chris ang 3 years old na si Celeste gamit ang blanket. Tinakpan nito ang mukha ng bata hanggang sa malagutan ng hininga. Matapos mamatay, ay inihulog ito ni Chris sa oil tanker. Naiwan sa backseat si Bella at nagtatanong ito sa ama kung ganon din ba mangyayari sa kanya. Katulad ni Celeste ay pinatay din ni Chris ang 4 years old na si Bella gamit ang blanket. Dahil matalino ang bata at nakakapagsalita na ng tuwid ay nagmakaawa pa ito sa ama bago ito patayin. Bago pa man mangyari ang krimen ay sinasabing may karelasyon ng iba si Chris at gusto na nitong makipaghiwalay kay Shannon. Noong June 2018, ay nakilala nito ang katrabahong si Nicole Kessinger, 33 years old at divorced na sa asawa. Agad namang sinagot ni Nicole si Chris makalipas lamang 1 buwan. Mayroon pa nga itong mga larawan na kasama ang lalaki sa isang beach. Ang mga larawang iyon ay tinago ni Chris sa isang calculator app. Saad ni Nicole ay wala umano itong alam na may asawa pa rin si Chris. At ang paniniwala niya ay divorce na din ang lalaki. Wala naman daw kasi siyang nakikitang wedding ring na suot nito. Nagulat na lamang si Nicole na mabalitaan ang nangyaring krimen. Mayroon ding mga haka-haka na alam daw ni Nicole na may asawa pa si Chris. Wala man itong matibay na basihan ay hindi pa rin mababago ang nangyaring krimen. Ang mga magulang ni Shannon ay lubos na nagdadalamhati sa nangyari. Base sa isang interview, matapos matagpuan bangkay ni Shannon at ng 2 bata, ay dumalaw pa ang mga ito sa panaginip ng ina ng babae. Payapa na raw mga ito at huwag na mag-alala. Noong November 19, 2018, dahil sa matinding ebidensya at pag-amin na ginawa ni Chris, ito ay nahatulan ng 5 beses na pagkakakulong ng habang buhay.